Ayan. So, ready yung mga notebook natin mga mens, no? And yung topic natin for today is closing the deal. Okay? So, paano ba mag-close ng deal effectively? Okay? Pero ang tanong ko dyan, mga mens, paano mo ba masasabi na close deal mo na yung client mo? Sige nga. Gusto ko makita yung mga sagot, no, ng mga participants natin. Pag nagbayad na meds. Pag nagbayad na, sabi ni Mentor Noy. Oh. Sige, ano pa yung iba? Paano mo masasabi na close deal na talaga to? Sure na talaga to? Jade na talaga to? Paano? Sige men, pwede tayo mag-unmute or chat or type. Paano mo masasabi na close deal na talaga? Pag napasok na yung bayad niya, kasi pwede pang habulin. Pag natanong mens anong payment method ang pwede, yon pwede yon mens, no? Tama yung sinabi ni Mentor Vince, buying signals kasi yon, pero signal pa lang yon. Di ba? Buying signal pa lang kasi pwede magtanong yan, paano po yung payment method, tapos biglang kinabukasan hindi ka na na-replyan. Di ba? Na-experience na ba yun, men, na nagsabi gusto ko Jade, di ba, tapos kinabukasan parang hindi ka nakilala. Alam mo yung na-Indian ka na, yung nasa Pilipinas ka pero na-Indian ka pa din. 'Di ba? So, tama yung sinabi ni Mentor Noy and Mentor Daisy, pag may payment na, pag nandiyan na yung remittance, nagpadala na talaga, o hawak mo na yung pera, or kinaskas na sa credit card, yun yung sinasabi natin na close deal mo na talaga, or encoded na, yan sabi ni Mentor Jen, or meron ka ng code na hawak. 'Di ba? Ibig sabihin talaga, close deal talaga yung client mo. So, minsan kasi no, nagkakaroon tayo ng early celebration. 'Di ba? Yung sobrang excited mo, oh, Jade yung gusto niya. Tapos biglang kinabukasan, hindi na nagparamdam sa'yo. 'Di ba? So kailangan, no, masasabi natin na close ang deal kapag may bayad na talaga. Okay? So dati, nung hindi ko naintindihan tong training na to, alam mo yung takot akong magbagsak ng Jade package. 'Di ba? Parang natatakot ako na baka hindi nila magustuhan, baka malakihan sila. Alam mo yung nag-overthink ka na baka mamahalan, na imbes na pay in na sana to eh. Kaysa wala akong pay in, i-copper ko na lang to. Ano yung mga ganon. 'Di ba? So, manliit ng mindset, no? Scarcity mindset. So, nung naintindihan ko tong training na to, mga mens, 'di ba? Bakit ko sila pinupush sa Jade? 'Di ba? Kasi nga, no, pag intindihin mo lang yung sinasabi natin sa manual na tutulungan mo sila versus peperahan. Kasi hindi, mens, kung ang goal mo, kumita sila, 'di ba? Or magkaroon ng free products, anong package ang mas makakatulong sa kanila? Nawag Bazar. Ay, Package, yung Jade package natin. Kaya wag mo iisipin na yung kaya mo sila pinupush mag-Jade kasi pang just for you mo. Hindi, mas matutulungan mo sila pag naka-higher package sila. Okay? Plus, pag naintindihan mo tong training na to, 'di ba? Mag-iiba talaga, no? Bukas na bukas, pag na-master mo bukas na bukas, Jade ka. Gusto mo ba 'yon na bukas? No, mag-process tayo sa office. And ayun, kailangan lang lagi natin ginagawa tong pag-close ng deal. Kaya nga ang ganda ng masterclass natin, mga meset. Pansin nyo, connect-connect siya. Nung umpisa, sinimulan natin ng how to present, 'di ba? O ngayon, alam mo na mag-present, 'di ba? Nagkaroon tayo ng practice. Ngayon, nag-IDBP, yung detailed talaga, 'di ba? Tapos ngayon, closing the deal naman. 'Di ba? Tapos mamaya pahapyawan natin ang handling objections. Yung mga objection ng client mo, papaano mo siya sasagutin nang hindi mo siya inaaway. 'Di ba? So, mamaya bigyan kayo ng mga sample objections, no? So, ang kailangan lang kasi dito, man, sa pag-close ng deal, ha? Kailangan mo lang ma-provide yung need ng client mo. Okay, yung client mo may problema, may need, tapos ikaw yung solution. Tapos aalamin mo sa business natin, anong features ng business natin na pwedeng maka-help dun sa problem ng client ko or sa need ng client ko. Sa products ba yan? 'Di ba? Sa wala ba siyang pera o wala ba siyang trabaho o pwede siyang pumasok dito sa marketing plan. 'Di ba? So ikaw yung solution provider dun sa client mo. Okay, so kailangan lang pala mga mentors dito, magaling ka lang mag-match. Okay, yung magaling na salesman or salesperson, 'di ba? Magaling lang siya mag-match dun sa need ng client niya. 'Di ba? Example, wala siyang pera. So anong features ng business natin? Ka magko-focus. Eh syempre sa compensation plan. O halimbawa may health problem siya, may cancer, may high blood, may diabetes, eh di doon ka magfo-focus sa product, 'di ba? Pero 'di ba, syempre, yun nga ang goal natin, close deal pareho. 'Di ba? Sa products, close deal na. Kaya nga hindi na mahirap ngayon mag-market eh kasi ang ganda na ng product eh.
'Di ba? Parang alam mo yung barley, parang na siyang branding ngayon eh. 'Di ba? So halimbawa, pagaya sa ano, pagka sa alam mo yun, ano pa ba yung mga sample na branding natin? O halimbawa yung Colgate, 'di ba? Pabili nga po ng Colgate, yung Happy, o 'di ba? Yung brand na yung sinasabi, o pabili nga pong Pampers, yung Huggies. So, alam mo yun, pabiling Coke, yung Sprite. Alam mo yun, so yung barley natin yun, pag sinabing I am barley, 'di ba? Ano na yun eh, alam mong kay Maritoni na yung hinahanap ng tao. 'Di ba? Kaya hindi ka na mahihirapan. Eh what more kung diniscuss mo pa sa kanya yung kitaan, edi lalong nahilo yung client mo. Gusto ko lang naman barley, but may gantong opportunity pa. 'Di ba? So kailangan lang pala magaling kang mag-match. Okay? And then kailangan mo ma-address yung need ng client mo. Okay? Tapos yun lang, may need yung client mo, ikaw yung solution. Or si I am yung solution. Okay? So, next tayo mga mens, no? Next slide tayo. So, ano nga ba yung closing? Diba? So, sabi dito, closing refers to the achievement of desired outcome, which may be the exchange of money of acquiring a signature. So, closing starts from every part of your presentation. The moment na binuka ni Mentor Noraline yung bibig niya, kino-close din niya na yung client niya. Di ba? The moment na nagsalita si Mentor Janet, dapat kino-close din mo na yung client mo. Saan? Sa products, sa company, sa marketing plan. Di ba? So isipin natin, closing, magi-start dapat to sa dulo. Hindi. Dapat the moment na nag-conversate na kayo ng client mo, may conversation na kayo, di ba? Nag-i-start ka na mag-closing. Okay? And sabi ko kanina, may need or may problem yung client mo, ikaw yung readily available na ma-meet yung needs niya. Kaya dapat lagi kang prepared, 'di ba? Kasi what if ibigay sa ni Lord yung mga right client, ready client, 'di ba? Kagaya ni Mentor Daisy, 'di ba? Na kilala ko siya sa YouTube, 'di ba? Tapos ako ready na rin ako, 'di ba? Tapos si Mentor Daisy, ready ready din siya na mag-pay in na. Ready na siya magkaskas ng credit card niya. 'Di ba? Eh kaso, ang dami niyang pinagtanungan, Mentor Marlon, Coach TJ, Mentor Carmela, lahat yun puro top mentors, 'di ba? Anong labang ko dun sa mga diamond, eh, ano pa lang, sapphire pa lang ako noon, 'di ba? Pero dahil ready din ako, 'di ba? Tapos binigay sa akin ni Mentor Lord Lord ni Lord yung binigay sa akin ni Lord yung reading tao, edi na-meet ko yung needs niya. Gusto ko na mag-member. Ano mo yung tumawag sa'yo? Hello, ito po ba si Jet Montero? Nakita ko po yung video nyo. 'Di ba? Kinakabahan nga ako kung anong video yung napanood ni Mentor Daisy. Baka may kumakalat na sa sa online, 'di ba? Pero yun nga, yung YouTube ko daw napanood niya, nandun yung number ko kaya tinawagan niya ako. Oh, men, akala ko scammer. Nung una, akala ko scammer kasi magje-jade daw. May ganun ba? Di pa napapanood yung presentation. Pero dahil ready nga ako, and then ready na rin si Mentor Daisy, dun, di ba, nag-meet kaming dalawa. Okay, tas dun talaga ako napasabi na, "Ala, grabe, natotoo pala talaga siya." Kasi nagsasend na siya, on the way na siya, nasa taxi na, tapos nag-update talaga siya. So, galing pa akong Cavite noon. Kaya talaga pinuntahan ko sa office. 'Di ba? So, dapat umpisa pa lang, nako-close deal mo na yung client mo, close deal na sa products, close deal na sa company, company profile, and product income plan. 'Di ba? Kasi you are selling new business, mga men. Etong I am, bago to sa mga tao eh. 'Di ba? Ilan pa lang yung members ng I am. Ang alam lang nila networking to, ano to, product, 'di ba? Networking. Pero di talaga nila alam kung anong meron sa I am. Agree? 'Di ba? Kaya nga pag may mga bago na ano, na naririnig si I am, pero matagal nang naririnig si I am, pero ngayon lang narinig yung IBP, yung presentation, yung kitaan, yung products, yung mga benefits, nagugulat sila, ganyan pala dyan sa negosyo nyo. Diba? Kasi you are selling new experience, mga men. Diba? So, umpisa pa lang dapat, no, lahat ng possible question na nung nag-pay in ka, di ba, ang dami mong tanong. Di ba? Mentor Noraline, ang daming tanong. Mentor Noy, di ba? Sobrang daming tanong ng mga yan. Mentor Daisy, ang daming tanong. Pero, dapat, pag nag-uumpisa ka pa lang mag-present, yung mga possible questions ng client mo, nadadaanan mo na siya sa presentation. Alam mo yun, nasasagot mo na siya. Para pagdating ng dulo, may tanong pa po ba kayo? Wala. O sige, ako na magtatanong. Ano pong pinakamagandang package? O, sasagot pa yan. Yung wala pa akong pera, hindi po, pinakamagandang package lang muna. Hindi ko pa naman sinabi na ano yung kukunin mo. 'Di ba? So, minimake sure ko lang na naintindihan niyo
ano yung pinakamaganda or ano yung malaking package na pwede niyong makuha. 'Di ba? So umpisa pa lang dapat nasasagot na yung question ng client natin. And ang pinaka-goal natin dito mga mens, 'di ba? Pag nasasagot mo na yung question ng client mo, syempre on the spot, 'di ba? Yun talaga yung goal mo, 'di ba? Kasi sabi ko nga kanina, 'di ba? Ang daming client, na-experience niyo na ba to na sinabihan kayo na magpe-pay in? Oo. Na magpe-pay in daw kinabukasan, Jade pa yung kukunin. Tapos, 'di ba? Yun nga, hindi ka na sinipot, 'di ba? Wala na. Na Indian ka na. Sino yung mga naka-experience ng ano, ng ganon na bigla na lang wala na tapos na finish na para siyang naglaho ng parang bula, 'di ba? So, ang goal mo kasi dito para ma-practice mo yung on the spot, 'di ba? Pero hindi Jade. Sabi mag-pay in tapos nung nag-message ulit sabi busy or sabi naman magpe-pay in daw tapos biglang magugulat ka nasa ibang team na pala. 'Di ba? Saan napunta 'yun? 'Di ba? Pero ang goal lang natin dito mga mens, no, is kailangan mo siyang ma-practice. 'Di ba? Kailangan mo kasi kung gusto mo ng on the spot, kailangan alam mo mag-present. 'Di ba? Kung gusto mo talaga ng on the spot na pay in, kailangan magaling ka talaga mag-present kasi titingnan ka din ng client mo eh. Kung alam ba nito yung sinasabi niya, alam ba yung negosyo niya. Kumbaga kung ikaw mens, kung ikaw hindi ka ulit member, tapos yung magpe-present sa'yo parang hindi sure sa sinasabi niya, 'di ba? Magpe-pay in ka kaya doon. 'Di ba syempre hahanap ka ng mentor na magaling mag-present. Kaya kailangan talaga natin lahat mga mentors, no, na ma-practice itong pagpe-present. Hindi lang basta alam, kailangan master mo yung pag-IBP, 'di ba? So, ayan no, kailangan magaling mag-present tapos numbers game. Para makuha mo tong on the spot, kailangan marami ka din pine-present kasi baka mamaya ang pine-presentan mo per week, isa lang sa isang tao lang sa isang linggo. O di ba, paano naman tayo makakaroon ng on the spot kung ang tinotok mo lang isang tao sa isang linggo o worse, isang tao sa isang buwan? Eh men, di ba? Paano 'yun? Malayo pa tayo dun sa katotohanan, 'di ba? So numbers game, kailangan mong damihan mo yung presentation mo para mabunot mo yung on the spot mo. 'Di ba? Kasi ang sarap kaya sa feeling nun, men. Alam mo 'yun, yung tinok mo tapos parang kala mo hindi naman interesado, 'di ba? Tapos parang nakapambahay lang, parang di naman nakikinig tapos after ng presentation magbabayad pala. 'Di ba? May mga ganong client eh. O minsan nape-prejudge natin yung tao. O parang ano to, parang mayaman to. 'Di ba? Parang ang daming alahas nito tapos pagdating ng dulo copper yung 'di ba? May mga ganun eh, 'di ba? Pero may times naman kaya importante din mens no na wag tayo mag-prejudge. 'Di ba? Ganun kasi ang tao, mga judgmental talaga. Pinanganak tayo mga judgmental. 'Di ba? Kaya wag, 'yun yung iiwasan mo na ipi-prejudge mo yung client mo na pagkapasok pa lang iba yung aura, no? Parang feeling naka-tsinelas, naka-pangbahay, 'di ba? Parang punit-punit pa yung may-ari pala ng hacienda men. O 'di ba? Pre-judge mo, hindi mo masyadong ginalingan yung pagpe-present. 'Di ba? So, wag tayo mag-prejudge, okay? Kailangan matapos muna yung presentation. Huwag kang mamili ng client kasi nga, ang sinishare natin dito, hope. 'Di ba? Ano ba yung letter E? For everyone siya eh. 'Di ba? Hindi naman sinabi na pang mayaman lang to, pang mahirap lang to. 'Di ba? So, for everyone. Kaya kasi kung minsan, kung sino pa yung sa tingin mo na hindi magpe-pay in or magjo-join, sila pa yung nagjo-join. Tama? Yung mga hindi mo inaasahan na magjo-join, sila pa yung mga nandito eh. And don't prejudge, no? No wrong prospect, okay? Meron lang wrong timing. No, no wrong prospect. Alam nyo ba yung leader ko si Mentor Sally from Guam, dapat on the spot yun. Okay, on the spot dapat yun. Kaso kinabukasan, parang may nangyari sa husband niya, no, nadulas or may something na nangyari na emergency na dinala sa ospital. 'Di ba? So that time, ready na siya magbayad kaso nga yun nga nagkaroon ng problema. So right prospect siya, pero wrong timing, nagkaroon na ng problem. 'Di ba? Kaya again, dun papasok yung follow up. 'Di ba? Pag natok mo na, huwag kang tumigil na porket hindi ka na pinapansin. 'Di ba? Hindi ka na kinakausap or nire-replyan. Baka nagkaroon lang ng problema. Kaya kailangan masipag ka din mag-follow up. O 'di ba? Nasa topic natin 'yan. I am 5 hangga't hindi ka binablock. 'Di ba? Mag-follow up ka. Dapat ganun ka kakulit. Parang ako kay Mentor Noraline, kahit 3 buwan niya akong hindi ina-accept sa Facebook, 'di ba? Suplada, 'di ba? Ayaw akong i-accept pero dahil hindi ako tumigil mag-follow up, follow up, follow up, 'di ba? Ayun, nag-groove, 'di ba? 'Di ba? So kailangan mo lang talagang tiyagain yung mga client mo.
'Di ba? So kailangan ganun lang eh. I-ano mo lang talaga, tiyagain mo lang talaga yung mga client mo kasi ikaw nga dati, 'di ba? Ang hirap mo din sungkitin, 'di ba? So may mga ganun ka lang ding client, kailangan mo lang ligawan. Okay? Pero eto men, ang on the spot, magsisimula yan sa mindset mo. Okay? Kaya ka OTS, 'di ba? Para sa benefits ng client mo, hindi para sa Yun yung mindset mo. Bakit siya on the spot? Ano bang benefit niya pag nag-join siya agad? 'Di ba? Andun yung waiting points, lahat ng bagong pasok spill over sa kanya, 'di ba? So laging sa client. Ang bida dito mga mensa pag nagpe-present ka. Okay, ang bida dito hindi ikaw. Okay, yung client mo yung bida. Siya dapat lagi ang bida. Okay, anong makukuha ko diyan? Ba't ako magjo-join diyan? Anong pwedeng kong makuha? Anong free? Magkano kikitain ko diyan? Laging sa client, hindi laging sa iyo. Ikaw, ang trabaho mo to share hope. Ano nangyari din sa iyo sa negosyo natin? Ano naging resulta mo? And yung sa kanya talaga, more on sa client. Okay? So, tandaan mo, pag nag-on the spot yung client mo sa business, 'di ba? Sa kanya naman yung product, sa kanya naman yung just for you, 'di ba? Sa kanya naman lahat ng benefit. Okay, nandiyan ka lang to guide yung client mo. So, yun nga yung sinasabi ko na tutulungan versus pagpeperahan mindset. Okay, pero syempre, 'di ba, bago tayo makapag-on the spot, lahat ba tayo dito, Mans? Sige nga, pwede ba makita yung mga taong nakapag-on the spot? Yung mga mentors, no, na nakapag-on the spot na. Pa-type nga OTS. Sino yung mga, yung pagkatok, pay in agad, nagbayad agad, walang dalawang isip. On the spot, si Mentor Daisy, Mentor Noy, ayan, Mentor Janet. Sige, ang sarap magkaroon ng on the spot, di ba? Para talagang, ano, Mentor Feng. Di ba? So, ang dami pang mga mentors, no, na naka-try mag on the spot. Pero, alam mo yun, meron siyang tinatawag na 3 P. Okay, tandaan nyo tong 3 P na to mga mens. Kung gusto mo talagang ma-master itong pag-on the spot na to, 'di ba? Kailangan mong practicein to. Kailangan mong i-practice itong tatlong P. Okay, ano yung tatlong PPP na yan? Okay, so 'di ba ang goal natin is on the spot, no? So again, umpisahan mo sa mindset mo na kapag nag-talk ka, mag-on the spot to. Mag-on the spot pay in to. After mag-talk na to, OTS talaga to. Walang iba. No, kailangan sa'yo pa lang nanggagaling yung mindset na on the spot para yung mind mo, yung body mo, gagalingan mo din mag-present, hindi ka tatamarin, hindi ka lalamya mag-present, hindi ka monotone. So, minsan niya iniisip ko mens etong talk na to, after ng talk na to, malalabas ko na yung supercar ko. O mens, kung ganun yung mindset mo, hindi mo ba gagalingan? Pag napapayin mo tong tao na to, okay? Kung ima-mindset mo yung sarili mo na after mag-present, after mo sa presentation na to, malalabas mo na yung supercar mo, sports car mo. O mens, hindi mo ba gagalingan mag-present kung ganun yung reward? 'Di ba? So minsan, no, sa atin, sa mindset dapat natin talaga sinisimulan. And syempre, sasabayan natin ang 3 P. Ano yung 3 P na yan? Okay, unang-una dito mga mens, practice. Okay, kailangan talaga mag-practice ka ng closing. Mag-practice ka ng pagpe-present. Okay? Hindi mo siya ma-master kung hindi mo siya gagawin everyday. Okay, kailangan everyday talaga. Everyday mo pinapractice yung pagko-closing, pagpe-present, 'di ba? Kailangan araw-araw, no? Kailangan ka kasi men, ang sarap kasi na kahit saan ka pumunta, kaya mo mag-present. Tama? Yung may nagtanong lang sa'yo sa grocery, tas gusto niya magpa-present agad, matagal na siya naghahanap ng IAM, ng barley. Di ba? Mabilis mo siyang mapapresentan eh. Di ba? So, kailangan, everyday mong ginagawa yung pag-IBP, yung pag-closing. Yung to the point na hindi ka pa nagne-next slide, di ba? Kabisado mo na yung susunod na sasabihin sa susunod na slide. 'Di ba? Yung kahit nakapikit ka, kaya mong i-discuss yung products, kaya mong i-discuss yung marketing plan, kahit nga papel lang, kaya mong mag-present. 'Di ba? And syempre, mens, no, eto ha, pinakamaganda yung mag-observe ka. Ang tinatawag kasi yan na shadowing. Alam mo yon, yung nag-shadow ka. Okay, yung ikaw lang muna, yung mentor mo nagto-talk, dapat nag-shadow ka, nire-record mo ano yung mga sinasabi niya, and mapapansin mo men, paulit-ulit lang yung mga sinasabi ng mentor mo. Kasi ganoon ako nag-start kay Mentor Marlon, lahat ng talk niya pinupuntahan ko. Sumasama ako kahit hindi ko invite. 'Di ba? Nire-record ko, tapos sinusulat ko pa yung script. 'Di ba? Napansin ko paulit-ulit lang pala yung sinasabi ni mentor. 'Di ba? Pare-pareho lang pala. So sabi ko kung kaya niyang gawin 'yon, pag na-master ko tong paulit-ulit, edi yun lang din yung script ko. 'Di ba? So ganun importante men yung shadowing. Kasi again, paulit-ulit lang talaga, no, yung pag-closing, yung pagpe-present.
Kaya kailangan lang talaga araw-araw mo siyang gagawin. Okay? Para makabisado. No? So, yun, importante yun, mag-shadow ka. Tapos, mag-attend ka ng IBP. Yan. Di ba? Attend ka ng IBP, attend ka ng training, tapos mamiso ka sa mga magagaling mag-close ng deal, mga top mentors. Ano yung script nyo? Ano yung mga spill nyo? Paano nyo nako-close deal ng Jade yan? Ano yung mga sinabi mo? Di ba? So, learn from successful mentors. No, nandito sa IA, mamiso ka. Yung ibig sabihin ko ng mamiso, manghihingi ka ng tips sa kanya. Diba? Hindi yung manghihingi ng piso, baka mamaya may mag-message sa akin na mentor. Mens, may mga leader po ang Atomic nang hihingi ng piso. Ibig sabihin ng mamiso is manghihingi ka ng tips. Okay? So matuto tayo sa mga magagaling, malulupit mag-present, magagaling mag-close ng deal. Okay? So kung gusto mong gumaling mag-attend, kung gusto mong mag-close ng deal, mag-attend ka ng training, mag-attend ka ng IBP, tapos shadowing. Diba? So, ganun lang siya kadali, no? Kasi, ito siya mga mens, no? The more you know your business, the more you can defend it. 'Di ba? The more you know your business, the more na mas confident ka na i-share yung products natin. Mas confident ka na i-share yung marketing plan. 'Di ba? Kasi alam mo yung ano eh, alam mo yung negosyo mo. Confident ka na i-share to sa client mo. 'Di ba? Plus factor 'yun sa client mo kasi alam mo eh. 'Di ba? Sa again, kanino magpe-pay in yung isang tao? Syempre sa mas may alam. 'Di ba? Kaya kailangan mga mens, i-equip mo talaga yung sarili mo. Okay, makinig ka, aralin mo, i-practicein mo, i-masterin mo, bilisan mo lang talaga. 'Di ba? Kasi yung iba talaga ang bibilis. Naalala ko, 2 days pa lang kami sa GGS. After nun, nag-present na kami. 'Di ba? Pinag-present na kami talaga agad, no? So, pero kaya eh, nagawa namin siya eh. So, ibig sabihin, kaya din. 'Di ba? And then yung pangalawa, ano yung pangalawang P? No? Pangalawang P is preparation. 'Di ba? Kailangan mo maging prepared mga mens. Okay, kailangan prepared ka dito, no? Kailangan kumbaga, alam mo 'yon, alam mo na yung IBP, okay? Prepared ka na, alam mo yung products, paano siya i-take. Okay? So, i-prepare mo din yung aside sa prepare mo yung sarili mo, o given na kasi yan eh. Prepare mo yung sarili mo, may alam ka na sa pagpe-present. Ngayon, ano pa yung mga kailangan mong i-prepare? Yung mga tools na gagamitin mo sa business. O halimbawa, laptop. 'Di ba? I means ano lang kami, flyers lang muna kami tsaka yung flip chart, 'di ba? O si Mentor Avila, I means hindi kami magfi-flip chart kasi naka-MacBook po kami, 'di ba? So, yung mga ganun, no, yung mga flyers, mga brochures, mga flip charts, no? Pay in form, 'di ba? Calling card. So, maganda yun, mens, na may dala ka laging ganun, no, na ready ka. Okay? So, kasi importante din, mens, na mag-practice ka sa IBP talaga, mag-practice ka kasi dati 'di ba sinabi sa atin, oh, pagkapasok mo, invite ka lang, wala munang ano, hindi ka muna pinag-IBP ng mentor mo, 'di ba? So invite ka lang muna ng apat, kami muna mag-IBP. Pero 'di ba, mas maganda pala mga mentors na lahat tayo marunong mag-present, tama? 'Di ba? Mas maganda pala mga mentors na lahat tayo marunong mag-present. Bakit? 'Di ba? Kasi kung ikaw kasi yung may control, halimbawa pag ikaw yung nagpe-present, kontrolado mo yung IBP eh. 'Di ba? Kontrolado mo yung bilis, 'di ba? Ano yung ifo-focus mo, products ba, marketing plan ba, compensation plan ba, 'di ba? So control mo, no? And mas maganda na marunong tayong lahat mag-present, 'di ba? Para kahit saan, oh, 'di ba? Kahit saan ka pumunta, nakakapag-present ka, nasi-share mo yung presentation and then accountable ka. 'Di ba? Kasi baka mamaya si Mens, hindi ang lamya naman mag-present kanina ni Mens, di tuloy nag-pay in, o 'di ba? Para hindi mo sisihin yung mentor mo, 'di ba? So pag nag-pay in yan or hindi dahil ginalingan mo. 'Di ba? So kailangan talaga lahat tayo marunong mag-present. So part 'yun ng preparation natin mga mens, yung pag-aaral natin sa presentation. 'Di ba? Para again kontrolado mo. 'Di ba? Kasi halimbawa, pinlog-in mo lang siya sa IBP, 'di ba? Tapos hindi ka nagalingan sa speaker, 'di ba? O ngayon sisisihin mo yung speaker. Nag-focus lang siya sa products, 'di ba? Nag-focus lang siya dun sa ibang part ng business. Okay, gusto mo, nakita mo ito yung need ng client mo. So again, kontrolado mo, 'di ba? Yung kontrolado mo yung presentation. Okay? Ah, And then kailangan ano pa yung prepare natin? Yan yung mga tools, laptop, brochures, flyers, 'di ba? Tarpaulin.
So, basta lahat ng mga marketing tools mo na makakatulong sa'yo. Okay? So, prepared dapat tayo lagi, mga mens. Again, sabi ko kanina, kung hindi ako prepared nung time na nag-pay in Cement or Daisy, 'di ba? Baka napunta siya sa iba, 'di ba? So, anong ginawa ko doon? Practice and preparation and patience. 'Di ba? Kasi syempre hindi naman laging on the spot, 'di ba? Pero andun yung patience mo na gawin pa rin maghintay, pero hindi tayo kasi naghihintay, eh. Hinahanap natin yung mga tao, 'di ba? While naghahanap, kailangan na-equip ka, okay, na-apply mo yung mga sinabi natin kanina, practice, preparation. So lahat 'yun kailangan, no, ginagawa natin. And syempre, yung patience. 'Di ba? Kailangan mo din maging patience, no? Kasi wala namang naging magaling sa umpisa. 'Di ba? Sabi ka nga natin, basta ginagawa mo yung negosyo araw-araw, 'di ba? Basta na mini-make sure mo na may progress ka everyday, okay na 'yun. Kaysa yung big step ka agad, gusto mo ito agad, 'di ba? Tapos hindi mo naman kaya, pero mas okay yung small progress pero consistent, 'di ba? O ngayon, ikaw muna mag-present ng ano, may initiative ka na "Oh, Mens, ako muna mag-present ng products." 'Di ba? Paunti-unti para nawawala yung kaba ko sa pagsasalita. Mens, ako muna yung mag-host para masanay na ako magsalita sa Zoom. 'Di ba? Nandun yung initiative mo. Okay, pine-prepare mo na yung sarili mo. Part na kasi ng preparation yun eh. Okay? Tapos, yun nga, sabi ko, walang naging magaling agad no, sa umpisa. Lahat ng mga magagaling ngayon, nag-start lang din yan from nothing. 'Di ba? Ginawa lang talaga nila everyday consistent yung negosyo natin. So walang overnight success, okay? Walang pinanganak na pagkapanganak, 'di ba? Marunong na agad maglakad, marunong na agad mag-jogging, 'di ba? Walang ganoon, 'di ba? Pero lahat 'yon may process. Okay? And siya mga men. So sa patience, 'di ba? So minsan yung mga tao na nag-i-inquire sa atin, 'di ba? Gusto nila instant, 'di ba? Kaya lagi kong sinasabi kanina, dapat ready ready available ka palagi. No? Lagi kang available kapag may nag-chat sa'yo, may nag-message request sa'yo, laging available kasi yan, yung mga client natin wala din yung patience. Gusto nila instant, 'di ba? Kahit naman tayo eh, 'di ba? Gusto natin mabilis lahat, ayaw natin ng mabagal, 'di ba? So kailangan no, mabilis ka rin mag-reply, yan. 'Di ba? Kailangan responsive ka. Kasi may sa sobrang daming distributor ngayon kapag lalo na pag organic mens or Facebook ads, no? Kapag hindi mo na-replyan yan, 10 minutes, 20 minutes, wala na. Nakapag-inquire na yan sa iba. Okay? So, yun lang yun mga mens, no? Kailangan practice, patience, and preparation. And ang mindset mo dito, no? Lahat ng bagay na pag-aaralan. Di ba? Kasi copy business lang naman to eh. Kung ano yung weakness mo ngayon, hindi yan habang buhay na weakness mo. Okay? Basta gawin mo lang everyday yung negosyo natin. So, ang mindset natin is always be closing. Every time na may kakausapin kang tao, may itatok ka, ABC palagi. Always be closing. Every talk mo, ang mindset mo, dapat close deal ko to, close deal ko to, magpe-pay in to. Kasi para sa kanya to. Okay? So next, O yan, sige, tanungin natin, exercise, no? Sa mga nakakaalam, pwedeng wag na po tayong sumagot. Ayan. Sa mga acne ha. Okay, sa mga hindi muna nakakaalam. Sige, sabi dito, how many seconds daw to do a first impression? Sige nga, ilang seconds daw, mga mentors, para to do a first impression? Sige nga, sa mga bago natin dyan, sige nga, tingnan natin kung ilang seconds ba. 0.1, sabi ni Mentor Vince. Sige mga men, sagot. Wala, hindi naman to quiz. Pwede pong sumagot. Trivia lang naman ito mga mentors, no? Ayan, parang alam na ata ng lahat kung ilang seconds. No? So, sabi dito, 3 seconds daw mga mentors. Okay, so trivia, career expert says it just takes 3 seconds for someone to determine whether they like you and want to do the business with you. 'Di ba? So, sabi ko nga judgmental ang mga tao, 'di ba? 3 seconds lang, no? Titingnan nila kung gusto nila makipagnegosyo sa iyo or hindi. So, ang kailangan natin gawin dito, mag-invest tayo sa sarili natin. 'Di ba? Kailangan presentable ka. Kaya nga dapat alam mo 'yon, presentable ka tingnan ng client mo, no? Nakikita sa image mo na talagang alam mo kumikita ka talaga.
'Di ba? So, kailangan men's ano talaga, hindi naman yung sobrang professional, 'di ba? Yung presentable ka lang talagang humarap sa client mo. Okay? So, meron tayong mga factors, no? Ayan, so sabi dito, elements of personal communication. So, sabi daw, no, ang pinakamalaking percentage dito is yung body language. 'Di ba? Pag nagpe-present tayo, no, hindi daw pala ang spoken words, no, yung mga sinasabi natin, hindi din yung voice or tone kasi ilang percent lang yan, 38% lang, yung spoken words 7%. Ano yung pinakamalaki? No, yung body language, 'di ba? So, doon mo makikita kung komportable yung client mo or ikaw mismo komportable ka na confident ka na mag-present, 'di ba, sa client mo. Nakikita sa body language mo. 'Di ba? So ano ba yung tone of voice, 'di ba? Yung malumanay ka ba, monotone ka ba or excited ka ba, no? So that is 38% lang. 'Di ba? So 'di ba may mga ano tayo, may mga yung mga Pilipino magagaling yun sa body language. 'Di ba? Alam niyo ba tayo pinakamagagaling sa body language? Pag may hinahanap kang bagay, pag may tinuturo ka, ano ginagamit? Daliri o bibig? Ano, daliri ibibig. Asan yung cellphone ko? Andun, no? 'Di ba? Natuturo natin eh. 'Di ba? Kung nasan yung mga bagay-bagay. So, ganun din sa body language natin. And sabi nga, no, may narinig ako kanina na, and kay Mentor Lawrence, sabi niya, paano daw maging welcoming sa client? 'Di ba? So, kailangan, no, yung mafe-feel mo na komportable ka talaga, yung hindi, sige, pakita natin, no? Yung hindi ka, wala dito. Sayang. Yung, alam mo yun, yung mafe-feel ng client mo na wini-welcome mo talaga siya. 'Di ba? Alam mo yun, yung may pagka, halimbawa sa Philippine Airlines or sa Cebu Pacific, 'di ba? 'Di ba napaka-welcoming ng mga ng mga flight attendant doon. So dapat ganun din pala yung itsura natin. 'Di ba? Na alam mo yun, welcoming, nakikita sa atin na talagang alam mo yun, tinatanggap natin sila, hindi yung nahihiya ka, nakayuko ka, 'di ba? May client. So yun yung pinakamalaking part kasi yung body language, 'di ba? And next, no? So, yun nga, very important sa business natin yung power of communication. 'Di ba? And kailangan itong lahat ng itong mga mens is na ma-master din natin. So, ano yung mga psychological factors that affect in closing the deal? Ayan. So, may mga factors daw, mga mentors, na pwedeng maka-affect sa pagko-close ng deal. O, ano yung una? 'Di ba? So, pinakauna daw is yung smile. So, sige nga, mens, patingin niya ako ng smile ni Mentor Noraline. Parang nakabusangot ka na dyan, men. O, di ba? Ang ganda naman pala eh. Di ba? So, mas maganda pag nakangiti ka, pag nagpe-present. Di ba? Yung smile ni Mentor Janet, man, patingin ng smile. O, di ba? Mas okay, di ba, na nakangiti? Kasi yung smile mga mentors nakakahawa, di ba? O, pati ikaw napapangiti ka ngayon, o, si Mentor Jen. Patingin ng smile ni Mentor Jen. O, di ba? Ang gaganda nating lahat pag pag nakangiti ka, 'di ba? So, if you want to make a good impression sa'yo, mag-smile ka daw. Okay? I like you and I'm very happy to meet you pag ibig sabihin ngumingiti sa yung tao. Okay? So, number one yan, smile. If we see someone smile, we tend to automatically like them. 'Di ba? Parang ang gaan mo kausap, ang gaan mo kasama. 'Di ba? And syempre, pwede mo silang tawagin, call them with their names or tito, tita, ate, sis, bro. 'Di ba? So minsan kasi nasasanay tayo na sa corporate, no, yung ma'am, sir, 'di ba? Eh dito hindi iniiwasan natin yung ma'am, sir. So pwedeng tito, tita or sis, bro. 'Di ba? Kasi nga mag-business partner tayo, hindi na wala tayo sa employment. Okay? And syempre executive presence, 'di ba? Importante 'to, yung maka-create ka ng trust and establish ng authority sa client mo, no? So if you want executive presence, magbihis ka, no? Magdamit ka, 'di ba? So sabi ko nga kanina, 'di ba? Means judger ang mga tao. Pag ikaw nakita nila naka-tsinelas, nakasapat, naka-shorts, 'di ba? Kaya nga mayroong dress code sa office natin. 'Di ba? May dress code sa head office natin na bawal lang naka-shorts, 'di ba? Bawal lang naka-tsinelas, bawal lang naka-slides. No, kailangan talaga yung nakabihis ka, no, na presentable ka. Again, kasi nakaka-build ng confidence, 'di ba? And syempre mahirap naman mag-presentments, 'di ba? Kung yung suot mo butas-butas tapos dinidiskussan mo siya ng just for you. O 'di ba? Eh million-million yung pinag-uusapan natin tapos alam mo 'yun, 'di ba? Hindi ka presentable tingnan and leave a lasting positive impression. Okay? Kaya importante din dito mga mas lalo na pag unti-unti kumikita ka na, 'di ba? Mag-invest ka talaga
mag-invest ka sa sarili mo. Okay, paunti-unti i-build natin yung sarili natin kasi pang-market din natin yung sarili natin mga mens. 'Di ba? So, bakit din nagjo-join yung isang tao dahil sa resulta mo? 'Di ba? Ba't ako magjo-join sa'yo? Ano na ba nakuha mo? 'Di ba? Ano na bang meron sa'yo? Yun yung isa din sa mga reason bakit tayo nagke-create ng result. Okay, bakit tayo naglalabas ng result? Kasi minsan, no, hindi sila nakukuha sa marketing plan. Hindi ayaw nila ng products, 'di ba? Pero dahil gusto nila yung mga resulta na meron ka, nagjo-join sila sa 'di ba? Yun nga yung sinasabi natin na yung resulta mo, pang-closing mo 'yan. Yung resulta mo, gagamitin niya ng grupo mo. 'Di ba? Yung sasakyan mo, yung sports car mo, gagamitin niya ng buong grupo mo, 'di ba? Para mag-close deal. Kaya yung hindi ka pa nagsasalita, mens, 'di ba? Yung sports car mo, siya na yung nagko-closing para sa Alam mo 'yon? May talk ka sa coffee shop, park mo, 'di ba? Park mo sa harap ng client mo, yung makikita niya talaga yung sports car mo, tapos ituturo-turo mo na lang, 'di ba? Yan po yung nakuha kong sasakyan, 'di ba? 2 years doing the business, 'di ba? So alam mo 'yon, yung resulta mo pa lang, close deal na, no, yung client mo. What more kung sinubukan niya yung product and malaman niya yung compensation plan. Wala na, close deal na talaga. Done deal na talaga. Okay? So next, ayan, scholar psychology. Picturean nyo na lang ito mga mens. Screenshot nyo na lang. Okay, so kung gusto mo ng ano ka, sense of space, sense of cleanliness, pwedeng white. Kung gusto mo authority, may power, ayan, mag-black ka. Okay, or red, pag love, energy, excitement. So may mga different tayo, psychological, color psychology. Okay, so halimbawa ito, di ba, kung gusto mo na pagkatiwalaan ka ng tao, pag nag-i-speech ka, color blue. Pero kung dominance or ano ba, martial law ang dinedeclare mo, ayan, red ang suotin mo. 'Di ba? So may mga factors din 'yan. Ito yung pinag-usapan natin kanina, yung body language, 'di ba? Yung parang alam mo 'yun, hindi komportable, nakatago yung kamay nasa bulsa, 'di ba? Naka-close yung mga yung mga legs, 'di ba? So hindi siya komportable. So importante tong body language. Okay? Kasi sabi dito, it's what you don't say that counts. Okay, during presentation talaga, makikita mo kung interested yung client mo or hindi, or alam mo 'yun. Pero pagka online naman, importante na naka-on cam talaga kasi pagka Zoom, 'di ba, mens, ay nako, hindi talaga ako magto-talk, mens, kapag naka-off cam yung client ko, 'di ba? Malay ko kung natutulog ka na ba diyan, nagsasalita ako dito, sayang laway ko, 'di ba? Lalo na pag Zoom, tas dalawa lang kami. 'Di ba? Or tatlo lang kami, may nagpatok lang sa akin tapos off caman mo ako. O, 'di ba? Hindi talaga ako magto-talk kasi sayang yung oras natin pareho, 'di ba? And ayun. Sa pangatlo, mga mentors, remember their names. 'Di ba? Bakit kailangan pag nagpe-present ka, dapat binabanggit mo ng binabanggit yung pangalan nila. 'Di ba? Kasi alam nyo ba mga the sweetest word na maririnig ng client mo is yung pangalan niya. 'Di ba? And alam mo yun, na yung attention niya hindi nawawala. Kasi inuulit-ulit mo yung pangalan niya. So, feeling niya, kabisado niya yung pangalan ko. 'Di ba? So, yun yung sweetest word no, na maririnig ng client mo, 'di ba? Mentor Jen, 'di ba? Mentor Shari, no? Mentor Janet, Mentor Noy, 'di ba? So nako-call out ka no? Kumbaga hindi nawawala yung attention mo kapag yung client mo binabanggit mo yung pangalan niya. Okay? The simplest trick for generating affection is to remember and frequently use another person's name since everyone likes to hear their own name. 'Di ba? So pansin niyo 'yon, no? And whenever you meet someone, remember their name and try to use it as you talk. The other person will like you instantly. So yun yung trick doon mga mens. Pag may client ka, lagi mo lang kailangan kabisado mo yung pangalan niya and banggitin mo palagi. And syempre, ayan, show appreciation frequently. Okay? Kasi bakit? Bakit kailangan nating i-appreciate? Kasi we all like being complimented and hearing we're doing a great job. 'Di ba? Kasi sabi ko nga mga mentors, ang mga tao, ano yan, mga feeling special yan sila. Oo, yung mga tao, mga feeling special. 'Di ba? So, gusto nila ng ina-appreciate, alam mo yon. And yung mga tao din is, full of emotion. Alam mo yon. Pagka pinupuri mo yan, 'di ba? Ang sarap sa feeling. 'Di ba? So, ganun din tayo. 'Di ba? Oh, ang ganda-ganda naman ni Mentor Janet. 'Di ba? Ang ganda-ganda naman ng ngiti ni Mentor Janet. Mens, ang ganda ng damit mo. 'Di ba? Gusto ko yung t-shirt mo, Mentor Noraline, sa mo nabili, ng ganda naman.
'Di ba? Mens, ang ganda ng buhok mo. 'Di ba? Kasi yung mga tao, mga gusto nila nang na-appreciate sila. Okay? And show appreciation frequently. So, hindi naman yung sa nambobola ka na, men, sa yung genuine na pag-appreciate mo dun sa isang tao. Wala namang bayad yun. Okay? I-appreciate mo lang. And then, ang gusto ng tao, gusto nila yung feeling na para silang special. And, yun nga, no, dapat genuine. Okay? Yung pagkapasok mo pa lang dun sa table, pag upo mo pa lang, no, may sinasabi ka ng maganda sa kanya. Okay, acknowledge mo lang. 'Di ba? Example, in-acknowledge, halimbawa, yung kausap mo is employee. 'Di ba? Appreciate mo yung time niya. 'Di ba? Nakakatawa naman po, tita, no? Kasi you still find ways to earn kahit sobrang busy mo sa trabaho. 'Di ba? Halimbawa naman, estudyante yung kausap mo. Okay, example, nakaka-inspire naman yung kagaya mong kabataan kasi sa edad mo, naisipan mo na agad magnegosyo. 'Di ba? So acknowledge mo, appreciate mo yung time and effort na binigay niya, 'di ba? And condition mo na yung mind niya at the same time, 'di ba? Na-appreciate mo na yung presence niya. Okay? So ano pa? Panglima, be interested in others. Okay? Kailangan kailangan mga mentors, no, pagka may client ka, sabi ko nga kanina, ang bida is yung client mo. Okay, hindi ikaw ang bida ha. Yung client mo po ang bida dito. Kailangan ikaw yung interesado sa client mo. So ano ba tong form na to? Bakit lagi itong nababanggit? 'Di ba? Since week 1 ng masterclass natin nababanggit na tong form. Ano ba yung form na 'yan? 'Di ba, kukuha ka ng idea about sa family niya. Kukuha ka ng idea kung ano yung trabaho niya, anong pinagkakabalan niya, yung recreation, money, no? So makakakuha ka kasi mga mentors na mahirap mag-present kapag hindi mo nakuha tong form na 'to, hindi ka naging interested sa client mo, 'di ba? So kailangan kilalanin mo muna, 'di ba? Kilalanin mo muna yung client mo. Sino ba 'to? Ano ba 'to? Pero hindi naman to the point na nagtsismisan na lang kayo, nagkwentuhan na lang kayo, baka inabot kayo ng 3 hours hindi ka pa nakapag-IBP, 'di ba? Kwentuhan na lang. So, kilalanin mo lang client mo kasi the more na nagtatanong ka, okay, the more na nagtatanong ka sa client mo and the more na nagsasabi siya ng maraming information, the more na alam mo kung paano mo i-close deal yung client mo. Okay? Kaya importante itong mga mens, yung form, no? Na binibuild mo muna yung rapport, kinakausap mo muna, ini-interview mo kasi, 'di ba? The more na marami kang tanong, marami din siyang sinasabi. Ngayon, nalalaman mo na, yung tatay niya pala na stroke, 'di ba? Yung papa niya pala nasa Saudi. Oh, so ngayon, at the end of your building rapport sa client mo, alam mo na kung saan mo siya tatargetin. Okay? Kaya lalo na pag sa sobrang dami niyang sinasabing information, nakakakuha ka na, no, dun sa client mo, ano ba yung need nito, no? And alam mo na kung ano yung pang-close deal mo. Kasi mga mentors, di ba? Saan ba nahuhuli ang isda? Paano ba nahuhuli ang isda? Pag bumubuka ang bibig. So, para bumuka ang bibig niya ng client mo, kailangan ikaw matanong ka. Okay? Para mahuli mo yung malalaking isda. Okay? So family occupation, location ng family nila, kung saan sila nakatira, 'di ba? Kasi kailangan mo lang makakonect. Okay? Yun yung term, yun yung ano doon. Yun yung goal natin doon, makakonect ka sa client mo. Okay? Pareho ba kayo ng probinsya? Pareho kayo ng dialect? Pareho kayo ng school? 'Di ba? So, OFW din ba yung nanay niya? So, kailangan mo lang talaga makakonect and gumaan lang yung pakiramdam, no, ng client mo kasi mahirap, no, hindi kayo magkakilala o pinakausap lang sa ng mentor mo tapos bigla ka nag-present agad, hindi ka nag-form, hindi ka nag-build ng rapport, wala yung trust, 'di ba? Kaya alam nyo mga mes, ang maganda dito, bago ka mag-start ng IBP, patawanin mo muna yung client mo. Pangitiin mo muna. So, paano mo gagawin yun? Kilitiin mo. O, hindi po. Patawanin mo muna, no? Ano ka, mag-joke ka. Alam mo yun? Kiniliti sa paano, di sinipa ka nun. Di ba? Yun nga, magbibuild ka muna ng rapport na gumaan-gaan lang muna yung pakiramdam ng client mo, hindi yung bagsak ka agad, no, ng IBP. Okay? So, yun pa lang. Napagaanin mo yung client mo, dapat, okay, ito yung tip. Dapat feeling close ka. No, dapat feeling close ka dun sa client mo. Okay? Na parang ang tagal-tagal nyo nang nagkakausap. And strength yan ng mga high eye. Okay? Strength yan ng mga high eye. Yung parang kahit ngayon lang kayo nagkakilala, parang feeling mo ang tagal na. Okay? So, next natin, be ready with proof. Okay? So, ano yung mga proof na yan? Okay? So, pictures ng pay-ins, di ba? Kaya nga importante mga mens na nagpupunta ka sa office.
'Di ba? Importante 'yan na nagpa-process ka, may mga pina-process kayo sa opisina, 'di ba? Para makita talaga ng client mo, "Oh, ito nag-process kami ng jade kahapon, yung mga remittance ito nagpadala 3 jade." 'Di ba? Mga na-sold mo na products, nagpapadala ka sa LBC, sa JNT, nagpapalalamove ka, 'di ba? So, pwede mo kasing gamitin 'yan na proof. Okay? Pictures of testimony, kung may medical certificate, mas maganda. 'Di ba? Eh, nagkalat naman yung mga testimony natin kagaya ng teacher ko ay professor ko nung nursing sa nursing. 'Di ba? Nag-send siya sa akin ng medical niya. Sabi niya, "Jet, tingnan mo, bumaba yung cholesterol ko, uric acid, tsaka yung sugar." 'Di ba? May ano siya, may certification siya, may lab test siya, 'di ba? So pwede mong gamitin 'yun, 'di ba? And daming testimony. Mas maganda din kung ikaw mismo meron ka sariling testimony kasi magagamit mo lahat 'yan mga mens. Okay? And ito para maging credible ka talaga and ready ka na ay grabe tong tao na to, no? Normal pala sa kanya mag-process ng 198 every day. 'Di ba? Normal pala sa kanya humawak ng pera na gano'n kalaki, milyones pala yung tina-transact nila sa office, 'di ba? So again mga mentors, ito naka-album ito. No, kung naka-attend kayo ng training ko na Facebook marketing, 'di ba sinabi ko do'n naka-album yung mga testimony ko, naka-album sa phone ko yung products, lahat ng barley, mga benefits, naka-album, sine-save ko lahat 'yan. Testimony, products, packages, lahat 'yan naka-album para kung ano yung need ng client ko, again, mabilis, ready kong mapakita. Okay, so ano pa, bank details, o lahat naman tayo may bangko na dito, no? Pay in form, o ayan. Kailangan may pay in form ka, no? So pwede po tayong bumili sa head office. Pakita ko yung sample ng ito mga mens. Ito yung sample ng pay in form, no? Meron tayong pay in form. So kailangan may ganito ka. Pwede kang bumili sa head office. I think 250 lang to or 350, no? Hindi ako sure sa pinaka-presyo. No, kailangan ready ka para anytime na mag-pay in yung client mo, 'di ba? May mabibigay ka agad na form, no? Mhm. Then pwede kang mag-share screen. Ayan, share screen possible kasi sa Messenger o kung wala kang laptop, 'di ba? Pwede mong ma-share screen. 300 pala sabi ni Mentor Elizabeth. Okay? So, pwede kang makapag-share screen sa Messenger o i-download mo lahat ng mga pictures, pakita mo lang doon. Alam nyo, dati nagpe-present ako dati sa cellphone lang. Naka-share screen lang ako sa Messenger. Doon lang ako nagpe-present. Kaya yung phone ko na yun, ang dami nang napapiin. 'Di ba? Tas videos, nagpapanood ako ng videos. Yung sinasabi ko nga na gumagawa ako ng mga videos ko ay BP. 'Di ba? Pwede mo kasi ipakita lahat 'yon. Okay? So next, ito yung mga tools na sabi ko, nagpapa-DHL, 'di ba? Nagpa-process, nag-unbox, 'di ba? Para makita talaga ng client mo na totoo pala talaga no na nagpapadala sila sa US, sa Canada, 'di ba? Sa worldwide talaga, 'di ba? So nagpupunta ka sa office, nagpa-process kayo, 'di ba? And yung mga barley, ayan, naka ano lahat yan mga mentors, naka-album lahat. Okay, kailangan ready ka. 'Di ba? Ito nasa office ako, nagpa-process ako ng jade. Ano pa? 'Di ba nagpo-posting, active active yung pagpo-post and gumagawa ko ng video. Okay? May sarili akong video or minsan pinapanood ko yung video nila Pres, nila BP o yung 20 minutes ko na video presentation. Okay? So sabi dito, closing is the art of asking the right questions to get minor yeses that allow you to lead your prospect to a major decision. Okay? So sabi dito mga mentors, remember that closing is all about asking the right question. 'Di ba? Like halimbawa, anong package po yung pinakamaganda, no, para sa inyo? Anong package yung nagustuhan nyo? 'Di ba? Anong nagustuhan nyo, product o yung business? 'Di ba? Pero dito mga mentors, kapag sinagot ka ng client mo, i-support mo yung decision ng client mo, 'di ba? Kumbaga, ina-assume mo na nagustuhan niya. Okay? Nagustuhan niya naman po yung business natin, tama, 'di ba? Since nagustuhan niya yung negosyo natin, kailan kayo magsisimula? 'Di ba? Pero alam mo 'yun, nililid mo pa rin yung client mo mga mens, no? Kumbaga, nililid mo siya dun sa goal natin na mag-on the spot siya. 'Di ba? Since nagustuhan niya naman yung negosyo natin, tita, kailan niyo po sisimulan? 'Di ba? So, ganun yung mga sample na script, no? Nagustuhan niyo yung business, 'di ba? So, wala siyang choice kundi, oo.
Kasi maganda, nagustuhan niya. 'Di ba? So since nagustuhan niya yung business, so anong package po yung gusto nilang simulan? Okay, so iwasan natin yung mga close-ended question, 'di ba? Na alam mo yun, answerable by yes or no, kailangan open-ended palagi. Okay? Tanungin mo lang yung tamang tanong no sa client mo. Kasi pagka maraming tanong yung client mo, isa din yan sa mga buying signals. 'Di ba? Paano mag-upgrade? Pwede ba ako mag-upgrade, 'di ba? Ilang boxes ng barley, pwede ko bang ipasok yung anak ko? Okay, kaya dapat ready ka talaga. Oh. Masasagot mo yung mga tanong ng client mo. Okay, so sabi dito, to have a close deal, you must una, practice right prospecting. Ayan, part 2 ng I am 5 mga men. Okay, proper scheduling and deliver the up properly, no? Yung ABC rule. Okay, build rapport. Yun yung pinag-uusapan natin kanina. Bago ka mag-present, kumunik ka muna sa client mo, patawanin mo muna. Okay, before the presentation, charisma or mirror technique. Ayan, ito ha. Pag couple or partners, must be both present. No? Sa tagal-tagal ko na po nagpe-present ng mag-asawa. Okay, ang nangyayari pag isa lang ang nag-join, pag yung husband lang o yung wife lang, hindi sila magkasama, ang nangyayari, yung asawa magugustuhan, yung isa hindi magugustuhan. Kasi saan mo dadalhin ang 198,000 natin? 'Di ba? Ano yung papasukin mo? 'Di ba? Kaya kailangan pag couple or partners, mag-asawa, must be both present. Okay? And complete the presentation. Close and seal the deal. Okay? Ito important dito mga mentors. ABC rule, bridge should have the most part in closing. Si bridge, okay? Ikaw yun, mens, no, na nagpakilala sa mentor mo at yung client mo, ikaw yung bridge. Ikaw yung pinaka kailangan mong galingan mag-bridge. I-tee up mo na ng i-tee up yung mentor mo. Para si mentor mo, gagawin niya yung part niya, ikaw gagawin mo din yung part mo as a bridge. 'Di ba? Lagi ka nag-agree, nagsumasagot ka sa tumatango ka, 'di ba? Ayun eh, part din 'yan no ng yung nodding, part din 'yan ng ano, ng non-verbal cues na nag-agree ka. 'Di ba, Mens? Tsaka nakakahawa 'to, eh. Oh. Tingnan mo si Mentor Janet nahawa. 'Di ba, Mens? Maganda po ba yung Jade? 'Di ba, Mentor Jen? Ang ganda ng Jade. Oh, 'di ba? Walang ibang sasabihin yung client mo, "Oo, maganda." 'Di ba? Nakakabudol siya eh. No? Kaya importante yung non-verbal cues talaga mga mentors. 'Di ba? Mentor Chari, maganda po 'di ba ang Jade? Sobrang ganda, mens. 'Di ba? Oh, nakapaganon ka oh. 'Di ba? Nakakahawa siya eh. Kaya importante 'yon, yung body language. Okay? And the most used type of closing is assumptive closing. Ina-assume muna. Okay? Ito yung pinaka-common types. Common type ng closing natin. Yung ina-assume mo na nagustuhan niya talaga, no? Na gusto niya talaga mag-join, mag-jade, no? Ito yung pinaka-usong type. So, wag ka na magpaikot-ikot pa. Mag-agree ka na lang sa client mo kung ano yung nagustuhan niya. I-support mo yon. Wag mong kalabanin. Ay, hindi. Maganda to. Dapat ito ka. Kung ano yung nagustuhan ng client mo, i-support mo. Okay, huwag mo nga awayin kasi hindi nag-jade. 'Di ba? Kung halimbawa gusto niya lang yung silver, di supportahan mo. Tapos, ipaintindi mo lang sa kanya anong possible na mawala. Uy, alam mo maganda yung silver kasi meron tayong give me 5 diyan. 'Di ba? Yun nga lang pagka silver, walang just for you kagaya ng sa jade. 'Di ba? Pag nakaapat ka na jade, 300,000 yung mawawala sa 'Di ba? Nag-agree ka pero sinusundutan mo ng ano yung mga benefits na mawawala sa kanya. Okay? So, para kasi ma-justify ng client mo na yung decision na ginawa niya na magjo-join ako dito, tama. Eh, inaway mo, di ba? Dapat i-agree ka. Okay, agree ka. Tapos, ipaintindi mo sa kanya ano yung mga disadvantage. Okay? Agree ka na kung saang part ng business yung nagustuhan ng client mo. Okay? And i-assume mo na nagustuhan niya. Uy sis, since nagustuhan mo na yung negosyo natin, maganda makapag-start ka na at magkaroon ka na ng account. 'Di ba? Para maposisyon natin yung account mo. So, kailangan natin ipa-process yan, sis. 'Di ba? Yung ina-assume mo na, yun yung assumptive closing mga men. Ina-assume mo na nagustuhan niya. 'Di ba? So, ang goal is, after ko mag-send ng video, okay? Pero ayun, nag-send ako ng video, and yun, ina-assume ko na nga, no, na nagustuhan ng client ko. Ang mindset ko lang, pagka, minsan din, ano, no, ah, nakapagpapapain tayo sa video and sa presentation or sa Zoom. Okay? Pero lagi kong sinasabi sa closing itong assumptive closing.
no? Yung since nagustuhan mo naman na yung I am tita, since nagustuhan mo naman na yung product, ba't hindi mo na simulan yung business? Okay, so yun yung sa assumptive closing natin. And next, how to close the deal. Make it simple, okay? Huwag mo nang huwag mo nang gawing complicated mga ments. Okay, make it fast enough. Pero ako, siguro nagtatagal ako sa sa more on sa realization. 'Di ba? Realization, bakit kailangan mo mag-I am? Pero naka-table naman kasi yung akin, no? So may mga different types tayo ng IBP. Okay? And yun nga, make it fast, 10 to 15 minutes. And para makapag-closing din yung mentor mo. Ganun kasi yung ginagawa ko nung nag-start ako mga mens. After ko mag-present, may tinatawag ako na mentor na pwedeng mag-close dun sa client ko. And yun nga, yung power of nodding, yung nagnanad ka. 'Di ba? 'Di ba? Maganda, no? Maganda. Maganda yung Jade. Sali na natin. Pasok ka na. 'Di ba? So yung client mo, gumagano na rin siya, tapos kinukuha niya na yung credit card niya, sinuswipe niya na. 'Di ba? Parang, alam mo yung pusa, men, na gumaganon. Dapat ganun lang tayo pag nagpe-present. Okay, so deliver your plans for the client. Ano ba yung plano mo sa kanya pag nag-join siya? No? Goal mo ba na mabawi niya agad yung puhunan niya? Goal mo ba na mabenta niya? Okay, anong goal mo sa kanya? Anong goal mo sa client mo? Kasi pag nakita niya na may goal ka para sa kanya, ibig sabihin, aalagaan talaga ako ng tao na to, no? Talagang may plano talaga sa akin to. Kasi may goal kami, may plano eh. 'Di ba? Paano ko makukuha yung first just for you ko? Paano ko mabebenta tong mga products ko? So dapat ganun mga mens. Okay, binibigyan mo sila ng goal para mag on the spot talaga sila. Okay, kaysa yung wala kang goal na binigay, wala kang idea na binigay, 'di ba? So, isipin nila parang kaya lang ako pinapapayin ito kasi gusto nitong kumita. Okay, tapos provide options. Okay? So ito siya, power planning. Plan for the client how to get ROI fast. Paano niya mabebenta yung product? Ano yung mga pwedeng gawin niya? Posting, Facebook marketing, 'di ba? Facebook ads, ano yung mga dapat niyang i-prepare? Paano niya makukuha? Sino ba dapat kung unahin i-invite? Family ba or friends? 'Di ba? So dapat may goal ka dun sa client mo na alam mo yon, realistic. 'Di ba? Kasi baka mamaya sabihin mo, pumasok ka dito, kinabukasan may sports car ka na. O, realistic ba yun, men? 'Di ba? Kailangan realistic. O, sige, in 1 month, goal natin, mahit natin yung first just for you mo. 'Di ba? So, ito yung mga kailangan mo. Mag-prospect ka 100 every day. 'Di ba? Tapos magpakausap ka muna sa akin. Huwag ka muna mag-present. Ako muna. Habang hindi mo pa alam yung presentation. Okay, so bigyan mo siya ng goal. Bigyan mo siya ng plan. Okay? So as preferred package, huwag kang matakot kung ano yung package na gusto niyang kunin, 'di ba? Kasi yan nga yung problem pag mga bago, alam mo yung mahiyain pa, wala pang confidence, hindi mo na nag takot magtanong ng package na nagustuhan, 'di ba? So huwag kang mahiya magtanong ng Huwag ka mahiya mag-ask ng package, okay? Don't push so much pressure din sa client mo para hindi din na-feel ng client mo na, alam mo yun, pressured siya na parang mabigat. So, be confident lang, di ba? Kasi mas knowledgeable ka na, no, sa negosyo natin. Tandaan mo, mas may alam yung client mo, no, kaysa sa kanya. Huwag kang matakot and dapat confident tayo para alam mong tutulungan mo talaga siya. Okay? Ang mindset ko lang is lagi ko sinasabi sa client ko na, tita, nasa iyo pa rin naman ang desisyon kung sasali ka or hindi. 'Di ba? Option mo yun. Kanina nga may kausap ako eh. Sabi niya, nag-inquire siya sa akin. Sabi niya, magkano yung barley? Binanggit ko. Magkano yung membership? Ito po, panoorin niyo yung video. Kasi may training ako. Tapos, ang reply niya, ay networking pala to. Sorry, I'm not into networking. 'Di ba? Tapos, kung ikaw yun, men, anong i-reply mo? Aawayin mo ba siya o napaliwanag mo? So sinabi ko sa kanya na, tita, you have options kung gagawin mo yung networking side or hindi. 'Di ba? Optional siya. May mga nag-member dito gusto lang maka-discount, ayaw din ng networking kagaya mo. 'Di ba? Pero choice mo 'yon, decision mo 'yon kung gagawin mo yung business side or hindi or kung gusto mo product user ka lang. 'Di ba? So ikaw pa rin ang magde-decide kung sasali ka or hindi. Okay? And be confident, you know the system better. Mas alam mo yung negosyo natin. And the power of options. Okay, maganda to eh. Natutunan na yung power of options, no? Yung positioning or power legging. O pag nag-join ka ngayon, lagay kita sa spill side. Basta ngayong araw na to mag-join ka. Pag hindi, doon ka sa inner.
Di ba? Wala kang waiting points. Diba? So, pwede yan. Pwedeng power closing to. No? Cut off. O, Monday ngayon. Ang cut off natin is Monday. O, ngayon ay Friday. Pag nag-join ka, meron pa tayong Saturday, Sunday, until Monday para mag-ROI ka. Diba? Para pagdating ng check-in day, may check ka kahit kaka-join mo pa lang. Diba? Yun yung cut off. Kailangan makahabol ka sa cut off kasi sa pag cut off every Monday, madaming pumapasok sa team namin. Diba? Maganda ikaw mauna. Okay? So, preferred package, mode of payment, bigyan mo sila ng option, ments. Ano po bang preferred payment nyo? Diba? Minsan kasi alam naman ng client niya yung gagawin niya. Actually, alam niya yung mode of payment niya. Ayaw niya lang sabihin sa'yo. Diba? Alam niya na kung paano siya magbabayad. Okay, mode of payment. Ano po bang mode of payment nyo? Cash, debit card, credit card, or check? Manager's check. Diba? Para yung utak ng client mo, ay magbabayad na ako. Sige, credit card na lang para gumanda yung flow. O, di ba? Naka-close deal mo na yung client mo. Okay, so mode of payment, sense of urgency, magbigay ka ng sense of urgency, no? Na eto lagi kong sinasabi to sa IBP ko na advantage mo lahat ng mga pending ko na pay in pag nag-join ka agad. 'Di ba? Pag narinig pa lang nila yung word na advantage, ay may makukuha ako doon. May benefit ako doon. 'Di ba? Advantage niyo po lahat ng mga nakausap ko na nagsabing magje-jade, magka-platinum, mag-gold, magpe-pay in. Pag nauna ka sa kanya, lahat ng mga yon waiting points mo na. May mga tao ka na under mo kahit wala ka pang nare-refer. 'Di ba? So sense of urgency, kasi dalawa lang 'yan, o ikaw yung makakakuha ng points o ikaw yung magiging points. So mamili ka. 'Di ba? So nandun yung sense of urgency. Pero hindi naman yung tinatakot mo siya no na pag hindi ka nag-pay in, hindi kita tututukan, 'di ba? So calendar closing for clients without capital, close a follow-up schedule and realize gawan lang ng paraan. 'Di ba? Kasi madami diyan talaga, wala pa kang pera, 'di ba? Part na 'yun ng objections, no? So remember lang mga mentors, you are closing the deal for the benefits of your client, hindi para basta kumita ka lang. Okay? So sample, rebut. Ito na yung mga objections. Okay, ito talaga yung pinaka-topic natin ngayon mga mentors. Magsisimula pa lang talaga tayo. Okay? Kasi kinumpras ko yung kahapon and yung ngayon. Yung mukha ni Mentor Noralyn parang hindi na siya nakangiti. Start pa lang pala to, men. Intro pa lang yun, men. Noralyn. Hindi, daanan ko lang yung mga sample rebuts kasi ito yung mga normal eh. Okay, na dapat kahapon natin to topic. Okay, pag-iisipan ko muna. Diba? Tatanong ko muna sa asawa ko, itatanong ko muna sa anak ko. Okay, wala akong kakilala, wala akong mare-refer. Sinong sasali ko dyan? Di ba mahihain ako? Wala akong friends eh. Yung friends ko sa Facebook, dalawa lang, nanay ko tsaka tatay ko lang. Di ba? Wala akong budget ngayon, wala akong time dyan. Baka hindi ko kaya yan, hindi ko linya yan. Di ba? Those are excuses mga mentors. 'Di ba? So paano natin siya i-rebat nang hindi ka nakikipag-away no, sa client mo kasi mga mens, ang tao pag gusto, gusto talaga. Pag gusto may paraan. 'Di ba? So pag-iisipan, ano ba yung pag-iisipan mo? 'Di ba? May kulang ba sa presentation ko? Clear ba sa'yo or may clear ba sa'yo nakikita ka dito? Clear ba sa'yo nagagaling ka sa product? Ano yung gusto mong ulitin ko? 'Di ba? Baka may hindi lang siya naintindihan, mens. No? Baka, or possible, yung sinasabi ko kanina nung nag-start, baka may tanong yan sa mind niya na hindi mo lang nasagot or hindi mo nadaanan. Okay, so tanungin mo, ano ba yung pag-iisipan mo na yan? No, may kulang ba? Clear ba sa'yo na gagaling ka sa products? Clear ba sa'yo na pwede kang kumita dito? So, ano yung pag-iisipan mo? Okay, or pag sinabi niya namang itatanong ko muna saan? Sa aso? Sa pusa? No? Direct to the point mo na, no? Alam mo, diretsuhin mo na siya. Okay, alam mo, lahat 90% ng mga nagsabi niyan sa akin, hindi na ako binalikan. No? Hindi sila sumali. Okay, kasi yung mga tatanungin nila, 'di ba? Hindi naman yung mga pagtatanungan nila, hindi naman nakapakinig ng negosyo. Sino ba nakapakinig? Ikaw o sila? Siyempre ikaw, 'di ba? Ikaw nagustuhan mo. Sila hindi nila narinig kaya hindi nila maiintindihan yung negosyo. Kung gusto mo,
Ayan, iset natin sila ulit ng appointment. O, di ba? Nagsayang ka ng oras. No? Uulitin niyo yung appointment. Kasi 90% talaga ng mga nagsabi na tatanungin ko muna yung nanay ko, yung tatay ko, yung asawa ko, wala na. Hindi na bumalik. 'Di ba? Kaya ngayon, kung kaya mo naman, kung ikaw, tanungin mo din kung sino yung decision maker. Sino ang nagde-decide sa inyong dalawa? Okay. O ako lang, pag pareho, kailangan talaga pareho mo silang i-talk. Pero kung ang asawa lang ang nagde-decide, yung babae lang, edi okay na. Ikaw naman pala magde-decide eh. Ikaw naman pala magfe-finance eh. Pag tinanong mo yan sa asawa mo, hindi niya maintindihan yan. Okay? So, yun ha, kaya importante mga mentors na mag-asawa talaga, ito talk na mag-asawa, parehong nandun. 'Di ba? Ewan ko lang kay Mentor Noraline na si Mentor Noraline lang naman yung natalk ko noon. Nagulat na lang siguro yung asawa niya. Ayun, member na silang lahat, pamilya. Tapos, nagulat na lang, ayun, sapphire na ang buong pamilya. O, 'di ba? Hindi ako magtataka, men. Diamond na po ang buong Pascual family. Alam mo yun? 'Di ba? So, kailangan yun, mens, na magkasama yung partner or mag-asawa. Kasi, kagaya niyan, itatanong ko muna. Alam mo yun, power na power ka, yung nagwawala ka na sa presentation. Tapos biglang sasabihin sa'yo, tatanong ko muna ha, sa asawa ko, kung papayag siya. 'Di ba? Power yun, no? Kaya importante para di masayang yung oras natin pareho. Very important na pag mag-asawa dapat nandun. 'Di ba? Kasi kung pera mo naman yung gagamitin, ikaw na mag-decide. Kung hindi ka naman manghihingi ng pera sa asawa mo, ikaw na magde-decide. So parang si Mentor Janet, 'di ba? Oh, siya na nag-decide. Dati papalayasin pa 'yan. 'Di ba? Ngayon member na din yung asawa niya. O 'di ba? Family business eh. 'Di ba? Kahit ayaw niyan ngayon, bigyan mo ng account. Malay mo yan yung magda-diamond sa iyo eh. 'Di ba? Yan pala yung magpapa-blue diamond sa iyo. 'Di ba? Na dating negative. Okay? Kasi kung ano yung present mo ngayon, yan yung result ng decision mo last year. So ano yun? Wala akong budget. Okay? Sabi niya, wala akong budget. No? Pag sinabi niya wala akong budget, okay lang din, mens. Kahit wala siyang budget, presentan mo pa din siya. 'Di ba? Kasi hindi naman habang buhay walang pera ang tao eh. 'Di ba? Siguro ngayon, nung napresentan mo siya, gipit siya. 'Di ba? Pero hindi naman habang buhay walang pera yan. Para pag dumating yung time, since napresentan mo na siya, nagka-idea na siya sa business, napresentan mo na. So, alam niya na kung sino yung lalapitan niya pagka nagkaroon na siya ng pera. Okay, so number 3, wala akong kakilala or mare-refer. O, mag-agree ka. 'Di ba? Ako rin. Wala. Ganyan din ako. Wala din ako mga kakilala. Eh, hi-ay ka pala. 'Di ba? O, di magkwento ka ng mga mentors, 'di ba? Pero mag-agree ka lang. Ako rin, ganyan din ako. Yung, ganyan din yung thinking ko nung nag-start ako. Feeling ko walang maniniwala sa akin dito. 'Di ba? Pero good news, 7 billion tayo sa mundong 'to. 'Di ba? Sa Pilipinas, 120 million tayo dito. Kung wala kang kakilala, 'di ba? Kung konti lang kakilala mo, mas marami kang hindi kakilala. 'Di ba? Ilan tayo sa Pilipinas? 120 million tayo. 'Di ba? Sa buong mundo, 7 billion. Imposible na wala kang mare-refer. 'Di ba? Eh, ang market mo, ang laki. 'Di ba? Sino-sino ba mga market mo dito? Ayaw magkasakit. Gustong gumaling sa sakit. 'Di ba? Gusto maging healthy. So basically, lahat ng tao, 'di ba? Market mo. Okay? So pang-apat, wala akong budget sa ngayon. Gawan mo lang ng paraan. Kung willing talaga, gagawa mo ng paraan. Tapos bigyan mo ng tips. 'Di ba? Paano niya magagawa ng paraan? O halimbawa, magsangla or kasi may mga ganun, magkwento ka lang. 'Di ba? Nagsangla ng alahas si Mentor Josh, 'di ba? Nagsangla ng alahas niya para magkapag gold package siya. O ngayon, 'di ba? Ruby na, may kotse na. 'Di ba? So pwede mo ikwento yung mga ganong bagay, pero hindi mo dinedirekta na, "Uy, magsangla ka." Ibenta mo yung kalabaw mo, 'di ba? Ibenta mo yung lolo mo, anong ganon, pati yung pamilya binenta, 'di ba? Magkwento ka lang, magbigay ka lang ng idea. Tapos, halimbawa, ito, si Mentor Bet, isa sa mga DR ko. Sabi ko, Mens, ang lakas ng barley natin, mag-pre-order ka. Kaysa mag-copper ka, magbenta ka ng 17 boxes. Alam mo, ang nabenta niya, hindi lang 17 boxes, 45 boxes ng barley. Pre-order yun, Mens. O, di ngayon, wala siyang ginastos. 'Di ba? Parang kay Mentor Weng, no? Parang nakita ko si Mentor Weng kanina dito. Ilan ang nabenta na boxes na barley ni Mentor Weng? 200, 300? Diba? Wala siyang ginastos sa Jade package niya, men.
Di ba? So, ganun lang din. Bigyan mo ng tips. Wala kang pera o walang problema. May mga paraan tayo. Paano ka makapag-start dito? Kasi ako, ito yung ginawa ko. Share mo. Paano ka nakapasok? Paano ka nakapag-jade kahit wala ka nilabas ng pera? O, kwento mo yung story ni Mentor Weng. Nagbenta siya 200 boxes. Nag-exceed pa. 300 boxes na benta or more, di ba? Ang lakas ng barley eh. O, kung associate lang yan, instead na mag-associate ka, benta ka 17 or 45. Pero lagyan mo ng time frame para hindi ka malugi. Okay? So wala akong time diyan. Yan ang objection sa'yo ng client mo. Hindi ko kayang gawin niya. Wala ka akong oras sa sarili ko. Mag-I-am pa ako. Diba? So lahat naman tayo, no? May 24 hours. Pwede mong sagutin yan. Hindi naman 24 hours mo gagawin si IAM. 'Di ba? 1 to 2 hours lang. Meron nga dito, kwento lang ulit. Kaya nga importante dito, mas kailangan alam mo lang yung story ng mga top mentors natin. 'Di ba? Magkwento ka ng OFW o sila Mentor Rose nga o Mentor Jog OFW, nurse 'yun. 16 hours ang duty sa ospital pero 7 million na, 8 million na, nag-diamond na, 'di ba? Si Mentor Claire o kwento mo, 'di ba? Mentor Dadel, mga nurse, alam mo 'yun, yung mga OFW, kung sila nga nagawa nila, 'di ba? Na may mga part-time, may mga full-time na trabaho, part-time na ginagawa si IAM. 'Di ba? Nakayanan nila. So pwede mo lang din i-share sa kanila yung time. And the moment nga mga mens, ito yung lagi kong script sa sa walang time. Alam mo pag hindi mo pa hawak yung oras mo, hindi mo pa talaga hawak yung pera mo. 'Di ba? The moment na wala ka pang time ngayon, mas kailangan mong mag-IAM. 'Di ba? Para magkaroon ka ng maraming time. 'Di ba? Kasi imagine mo mag-work ka hanggang 50 years. Yung 50 years ang buhay mo nasa work, 'di ba? Hanggang kailan ka doon? 'Di ba? So, yun, realization lang ulit. Actually, itong mga comments, yung mga ribat na yan, kailangan magaling ka lang magpa-realize sa client mo. Bakit nila kailangan gawin si IAM? Okay? So, baka hindi ko kaya yan. Paano pag sinabi yan ng client mo? Anong gagawin mo? Baka hindi ko kaya yan. Yung ginagawa mo, magsalita. 'Di ba? So, sabihin mo lang, lahat ng bagay, kayang pag-aralan. 'Di ba? Nung pumasok ka sa school, alam mo na ba lahat? 'Di ba? Hindi pa naman eh. No, hindi mo pa naman alam lahat pero kayang pag-aralan. So, anything, no, nang nagagawa natin ngayon is kaya lang din pag-aralan. Palakasin mo lang yung loob niya, lalo na pag mahina, no? Okay? So, remember, story sells, no? Kailangan, importante dito na alam mo yung mga story, no, ng mga top mentors natin, paano sila naging successful dito, paano nila nagampanan, okay, paano nila na-survive, okay? Ano yung mga different backgrounds nila para pag may client ka, madali mong ma-match dun sa ikakwento mong mentor. Okay? So sabi dito, rejection doesn't mean you aren't good enough. It means that other person failed to notice what you have offered. So pag nireject ka daw pala mga mens, hindi pala ikaw yung nireject. Sila yung nireject nila yung opportunity para sa kanila. No? So remember, closing starts from every part or first meet up with the client to the presentation up to the end. Diba? From very first meet up to the presentation up to the end. So don't miss the chance, close it, seal the deal. 'Di ba? So example, ito pa, objection. Wala akong pera. 'Di ba? Minsan excuses na lang ng prospect mo 'to eh, yung wala siyang pera. Ayaw lang talaga niya. Ayaw lang talaga niya mag-join. 'Di ba? Wag mamimili. Minsan ang taong walang pera ang nakakagawa ng paraan, 'di ba? Yun yung sinabi natin kanina. Okay, ang Pilipino kung gusto talaga 'yan, yung isang bagay, gagawa at gagawa talaga ng paraan 'yan. O example, closing ko. Kaya nga maganda pag may kotse na kayo eh. 'Di ba? Lagi ko may sinabi ako last time, itong Mustang ko, ibebenta ko na lang sa iyo ng 198. Bigyan kita hanggang 12 midnight. Gagawa mo ng paraan, 198 na lang, sa'yo na lahat. No? So, pwede mo pang close deal yan eh. So, kung kaya mong gawa ng paraan, itong 198 ko, Mustang, 'di ba? Kung ano yung paraan ang gagawin mo, dito, sa sasakyan ko na to, yun din yung gawin mong paraan para makapag-jade. Kasi wala naman akong ibang pinuhunan dito. Itong package lang naman eh. 'Di ba? Kaya mga met, bilisan nyo maglabas ng kotse, ha? Para magamit niyo yung close deal na yon. Para may pang closing kayo. Di ba, silver? Itong Vios ko, 16.8 na lang. Gagawin ng paraan. Kaya bilisan niyo magkaroon ng resulta, mens. Di ba? Para magamit niya pang closing yan. Okay? Kung gusto, madaming paraan. Kung ayaw, maraming
dahilan. So, ang pera, o halimbawa sinabi niyo, wala kang pera. Ang pera, matagal ng problema yan. Hindi pa pinapanganak si Mentor Chari Santos. 'Di ba? Problema na ang pera. Hindi pa tayo pinapanganak. Dinosaur pa lang ata. 'Di ba? Matagal ang problema, pero kumbaga, ang problema sa pera ay hindi pinoproblema, sinusolusyonan. Okay. Solusyon sa matagal mo ng problema. Si I Am Worldwide, ang solusyon sa matagal mo ng problema, wag mo siya tingnan as gastos. Tingnan mo siya as opportunity, no, na makakapagpabago ng buhay mo. Okay? So, ano pa? So, pwede kayo ulit pagkwento, no? Marami tayong business partner dito na nagsimula sa negosyo, walang-wala, pero ginawan lang ng paraan. Gawan lang talaga ng paraan. O, ito pa. Narinig niyo na ba to? Mag-iipon muna ako. 'Di ba? Ang tanong, ilang years ka na nag-iipon? May naipon ba? 'Di ba? Matagal na tayo nag-iipon, mens, 'di ba? Okay, kung mag-iipon ka, hanggang kailan ka mag-iipon? So, gawan mo lang ulit ng paraan. Bigyan mo lang ulit siya ng tips paano niya magagawa ng paraan. Sabihin natin mag-ipon ka, yung 1,000 mo ngayon, magkano na lang? Ilan na lang mabibili mo sa 1,000 mo? 'Di ba? Eh kung iipunin mo lang ng iipunin 'yan. May inflation tayo na tinatawag. Dati yung 500 mo, dami mo mabibili, 'di ba? Ngayon, 1,000 mo, ilan na lang? Mga tatlo na lang. Apat na lang sa grocery. 'Di ba? So, kung pareho lang naman yung gagawin mo, okay, may maiipon ka kaya? O, last year, nag-iipon ka. Last year, nag-iipon ka. Sa tingin mo, this year, maiipon mo? So, gawan mo lang talaga ng paraan. Kasi habang tumatanda ka, lumalaki yung expenses, and yan yung reality. No? Sabi dito ni Albert Einstein, doing the same thing over and over again and expecting different result is insanity. So kung nag-expect ka ng sports car, ng bahay, 'di ba, ng malaking income, pero same lang naman yung ginagawa mo, 5 years na, paulit-ulit lang. Tapos nag-expect ka ng different result, 'di ba? So insanity daw 'yon. So kung gusto mong may mabago sa buhay mo, kailangan mo gumawa ng bago. Yun yung mga scriptments na pwede nyong ibanggit sa client nyo. Sinasabi ko yung mga sample scripts or sample rebat. Okay? So, pangatlo, meron akong kailangan bayaran. Halimbawa, nag-present ka, yan yung sinabi sa'yo. Meron pa akong kailangan bayaran eh. Diba? Itutulong sa pambayad. Okay? So, sa panahon ngayon, hindi na valid na reason daw yung linya na yan. Diba? Kasi, halimbawa, yung linya, ito yung di ko linya, or meron pa akong kailangan bayaran. So, again, dito, gagawan lang talaga ng paraan. No? Kasi pwede ka ulit magkwento, yung kwento ni Mentor Kat na nag-start siya sa IAM, ang utang niya is 500,000. 'Di ba? May ganun ba dito? May malalaking utang, 'di ba? Pero siya, ang ginawa niya, instead na magmukmok, mag Yun palang ano ko pa. Oh, 'di ba? Instead na mag-imo, magmukmok, ang ginawa niya nagnegosyo. 'Di ba? So banggit mo lang yung story ni Mentor Cat na paano siya nag-start. Okay, tapos pwede siyang add source of income sa bills mo. Again, hindi mo siya isipin na gastos yung IAM. Iisipin mo siya as extra income. Okay? So, linya, hindi ko naman linya yung networking eh. 'Di ba? Hindi ko naman linya 'yan, yung pagbebenta-benta. Okay? So again, ipaparealize mo lang din sa kanya, ako nga nurse ako. Ang dami kong kakilalang nurse na sa BPO. Linya ba nila ang call center? Hindi naman eh. 'Di ba? Yung nanay ko, OFW, linya ba nila maging OFW? Hindi, 'di ba? Nilinya nila kasi bakit? Kailangan eh. 'Di ba? Malaki sahod dun eh. Kaya nililinya nila. So itong IAM, hindi ko din naman linya to. Pero nakita ko na pwede akong kumita ng malaki, kaya nililinya ko. 'Di ba? May mga nurses, mga doktor, may mga doktor nga na nagna-nurse dati, 'di ba? Doktor na sila, pero dahil in demand yung nurse, nagna-nurse pa, nag-aaral pa. Ba't nila nililinya? Eh, ang laki ng kita eh. 'Di ba? So, kailangan mo lang din linyahin. Okay? So, pang-anim, negative. Okay, ito mga mentors pag negative yung client mo, huwag mong awayin. Huwag mong awayin. Alamin mo muna kung bakit siya negative. 'Di ba? Alamin mo. Bakit ka ganyan mag-react? Anong nangyari sa before? May bad experience ka ba sa dating company nyo, or ano yung nag-experience mo? Baka kasi naloko, hindi mo alam eh. 'Di ba? So, nag-join na dati, wala namang nangyari, baka hindi natulungan ng team, walang sistema, hindi na workout.
So, alamin mo muna. Okay? So, one step backward ka and then two step forward. No? Halimbawa, na-scam. Ano yung one step backward, two step forward? So, i-feel mo muna, okay, na naiintindihan mo siya. Alam mo yun? Naiintindihan ko po, no, na kaya siguro kayo nasa kalagayan, naiintindihan ko po kaya siguro kayo talagang sarado sa networking kasi kung ako yung nasa kalagayan nyo, malulungkot talaga ako. Pero dito po kasi sa IAM, ito na, binabawi mo na. Sa umpisa, parang inaano mo yung emotion niya na naintindihan mo siya, pero kumbaga i-tee up mo na yung IAM. 'Di ba? Pero dito po sa IAM Worldwide, hindi na po kasi totoo na kahit wala kang gawin, kikita ka, no? Hindi po totoo dito na pag wala kang gagawin, alam mo yun, kahit wala kang gawin, kikita ka. Kailangan mo talaga siyang trabahuhin. Pero yun nga lang, may mga tao na pwedeng tumulong sa'yo. May sistema na, no, na pwedeng tumulong sa'yo. Kasi, halimbawa, ang problema niya, scam, takot siyang ma-scam. 'Di ba? Nakita niyo po yung mga billboards natin sa EDSA, 'di ba? Nagkalat po, no? No, yung mga billboards natin and si Maritoni Fernandez. So nakaka-build na ng credibility, 'di ba? Tapos pakita mo lang yung user ID mo. So alam mo 'yun, binabawi mo yung pinifeel mo siya and then tiniti up mo yung company natin. Okay? Anong maganda sa kumpanya natin? Bakit kailangan niya mag-join? Kailangan niya lang ma-realize 'yon. Mas madali dahil sa produkto ay negosyo, 'di ba? Pag maganda ang produkto, maganda ang negosyo. Mga artista, negosyante, politician kasali na una nang nagduda. 'Di ba? Mga ambassadors pa lang, sila Hart, 'di ba? Sila senator. Sino 'yun? Senator yung asawa ni Robin Padilla o Mariel, 'di ba? So doon pa lang talagang ano na wala na dito yung scam ba to? Totoo ba talaga to? And eto mga mens no, maganda yung client mo, madala mo talaga sa head office. Kasi doon pa lang, sa opisina pa lang, nawawala na yung duda nila na scam ba to? Kasi dito pa lang sa opisina, million-million yung pinaprocess 'di ba? And minsan ang alam nila pag I am worldwide or networking, ang alam kailangan magbenta-benta. So again, sasabihin mo sa client mo na may option ka dito. Okay, may option ka, no, na piliin. Okay? Anong gusto mo dito? Product user ka lang ba? O product seller ka? O gusto mo network builder? May option ka, hindi ka pipilitin. Okay? So no time, busy ako. Busy saan? Okay, mapunta ba yan sa gusto mong mangyari? Worth it ba yung pinagkikabisi-bisihan mo? Or bisi-bisihan lang? Diba? So, tanongin mo saan siya busy. Okay, kwento mo yung mga OFW natin na diamonds. Kwento mo yung mga OFW natin na mga sports car, milyonaryo na OFW. Saan ka busy? Mahiyain, mahirap ba yan? Meron bang madali? Diba? Lahat naman mahirap. Diba? Kasi kung madaling mo yumaman, lahat tayo mayaman na. Tama ba? Kahit saan ka naman pumunta, mahirap. Wala namang madali. Diba? Lahat ng bagay na aaral. Okay? Tutulungan ka dito, mas mapapadali yung buhay mo kasi may mga tao na magtuturo sa'yo. Okay, paano ka pa din makakuha ng client? Pwede tayong mag-post sa FB, mag-ads, mag-TikTok, 'di ba? Tao na kusang lalapit sa iyo. Okay, so kwentuhan mo lang, chika, mahirap ba 'yon? 'Di ba? Parang ang dali lang talaga, no? So nagiging mahirap lang isang bagay pag hindi mo mahal yung ginagawa mo at pag hindi mo alam yung ginagawa mo. Okay? So ayoko yumaman, 'di ba? Oh, mens, ayokong yumaman, okay na ako dito. Gusto ko yung simpleng buhay lang ang gusto ko. Narinig niyo na ba 'yan? Simpleng buhay lang daw ang gusto ko. 'Di ba? Ang tunay na simpleng buhay mga mentors, yung napo-provide mo yung basic needs ng family mo. 'Di ba? Yung may gusto kang kainin na bibili mo, yun yung simple. Yung pupunta ka sa isang bagay, may sasakyan ka, hindi ka nagko-commute, hindi ka nahihirapan, hindi ka pumipila, yun yung simple. 'Di ba? Nagka-emergency, may madudukot ka. 'Di ba? Yun yung simpleng buhay kasi minsan scarcity mindset. Ayoko na yumaman kasi pag yumaman, sasama ako, magiging masama ugali ko pag yumaman ako. 'Di ba? Sa palabas lang 'yun, men, ha. Kaya nga dapat ingat kayo sa mga pinapanood nyo, pinapakinggan nyo kasi mindset kayo. Okay, ang tunay na simpleng buhay is yung basic needs mo, problema, yung mga basic na kailangan ng tao na po-provide. Okay, walang libre, kailangan mo at ng pamilya mo. Okay, so knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. Sabi ni Bruce Lee. Okay, hindi enough na alam mo lang. Hindi enough na willing ka lang. Kailangan i-apply. Okay, so ayan, no? Tips, educate them. Ikaw yung magiging consultant sa negosyo mo. You act like a consultant.
Educate mo yung client mo, paano uminom ng barley, anong benefits ng barley, okay, paano sila kikita dito, okay, and keep the fire burning mga mens. Kasi pag pinesentan mo yung client mo, 24 to 48 hours lang ang excitement ng tao. 'Di ba? So kailangan ma-follow up mo sila agad and pa-close ka sa team. O, ito yung one leg closing. O, pwede mong gamitin yan. O, ito po, may waiting points na po ako, 3.3 million. Kung hindi ako na-position agad, wala to. So, kailangan ma-position natin agad yung client mo. O, ito pa, halimbawa, gold yung kinuha. Tapos, ang spillover ko, puro jade. Magkano nawala sa kanya? 4.5. 4.5 lang yung nakuha niya. 'Di ba? And lastly, mga mentors, no, last na to, follow up kasi pag nagko-closing ka, syempre, ipa-follow up mo 'yan pag na-close na mo ng deal, 'di ba? Sabi dito, don't forget to follow up. Okay? Follow up is the most important aspect in closing a sale. 'Di ba? Bakit? Kasi where 80% to 90% of sales came from follow up. Galing sa follow up, no? Yung 80 to 90%. Pag hindi ka nagko-follow up, siguro yung 10% mga men, yun yung on the spot. 'Di ba? Did you know that 79% of leads are never followed up? 'Di ba? 79%. Kaya, mga mens, kanino nagpe-pay in? Nagugulat ka na sa iba na. Kasi hindi mo naman finalo up. So, next, wag mong kakalimutan. Napakahalaga ng follow-up, mga mens. Part ito ng IM5. Part ito ng closing process natin. Nakadalasan, nakakalimutan natin gawin. Okay? So, paano ba dumami yung pay-in natin, mga mens? Kailangan masipag ka mag-follow up. Okay? And syempre, kailangan mo ng follow-up list, mens. Follow-up list. Para alam mo kung sino mga pa-follow up mo. Okay, so tip, last na to. Must have a follow-up list. Okay, very important, mga mentors, yung mga kinakausap mo, nakalista yan. 'Di ba? Sa IM5, no, na topic natin, pinakita ko yung sample na follow-up. 'Di ba? Kasi sa sobrang dami ng kakausapin mo dito, hindi mo na alam kung sino yung kinausap mo. Okay, kaya kailangan ng follow-up list and keep connected through Messenger, mga mentors, or Facebook. Kasi bakit? Yung pagpo-posting mo, follow up na yan eh. Alam nyo ba yung at followers, at friends? Di ba? Pag nag-post ka, pwede mo silang itag lahat. Lalabas na yun, magno-notif na yun sa kanila. Yung pagpo-posting mo online, everyday, consistent, follow up na yan sa mga client mo na nakausap mo. Kaya kailangan active ka. Apply mo yung mga natutunan natin sa IM5. Okay? So, be active. You must show progress in your business para makita ng client mo na itong tao na to, ano nangyari sa kanya sa IM? Kumikita ba talaga to? May nangyayari ba talaga dito? 'Di ba? Tagal na nito ah. Wala pa din. 'Di ba? Kailangan show progress ka. Ano yung mga magagandang nangyayari sa iyo sa negosyo? I-post mo 'yan. Tsaka active dapat. Okay? And never give up. Sabi ko nga, hangga't hindi ka binablock, huwag kang titigil mag-follow up, no? So, thank you so much, mga mens. And I hope na i-apply natin kasi sure ako marami na kayong natutunan. I-apply natin, no, lahat ng natutunan natin sa masterclass. Balik ko na po sa